Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ang balita ngayon. Mga netizens, pinuna o binatikos si PBBM sa pagdalaw niya sa puntod ng yumaong ama niya sa libingan ng mga bayani ngayon. Title dito, dahil kay PRRD nandyan ka ngayon. Mga netizens sa pagbisita ni PBBM sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Matapos ang biyahe sa South Korea para sa APEC Summit, bumisita si Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa puntod ng kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani nitong Nobyembre 2, 2025. Tahimik ang eksena, ngunit sa social media umalingaw-ngaw ang reaksyon ng mga netizens. Ito ang reaksyon. Dahil kay PRRD, nandyan ka ngayon. Ito'y patungkol sa naging papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na noong 2016 ang nagbigay ng pahintulot para mailibing ang labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Isang desisyon tinawag niyang hakbang tungo sa nationwide healing. Bagaman pinayagan ng Korte Suprema ang libing noong November 18, 2016, ay nagdulot ng malawakang protesta mula sa mga biktima ng martial law at human rights advocates na tumutol sa paglilibing ng diktador bilang bayani. Ngayon, 9 na taon matapos iyon, bumalik si Marcos Jr. sa puntod ng ama na naging posible lamang dahil kay PRRD, ang Pangulong isinuko sa banyagang hukom sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kung mayroong modelo para model Pilipino para sa the best in walang utang na loob, sino ang mga kandidato? Grabe, no? Mayroong speech ni PBBM. Sinasabi niya na ito yung pagpapalibing sa kanyang ama. Ito ay utang na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Recorded yan. So ano ngayon? Kung mapanood ni BBM yung kanyang speech na yon, ano kayang iisipin niya? Joke ko lang yan. Napaka sakit isipin, ano? Kung sino yung tao na tumulong sa kanilang pamilya. Well, in fairness kay Marcos Jr. lang ito, kay si Manang Aimee, Senator Aimee, talagang kita mo naman yung pagtanaw ng utang na loob niya sa mga Duterte. Iba talaga itong Marcos Jr. na ito. Baliwala yung pagtulong ng Pangulong Duterte pagpapalibing sa kanyang ama. Okay, may singit ko lang. Yung sinasabi ko sa inyo na nung December 1989 na kudita ay sumama ako sa kudita. Ang rason, number 1 na rason bakit ako sumama ay dahil sa ayaw ipalibing ng Cory administrasyon si Marcos Sr. Doon ako nagalit. Dahil, ulitin ko, I consider myself as Marcos loyalist. Dahil napakalaki ang tulong ng Marcos Sr. sa aming mag-asawa, dahil nakapagtapos kami ng kolehiyo sa paaralang itinayo niya, Don Mariano Marcos Memorial State College sa Bacnotan, La Union. Kaya nung namatay na ang Pangulong Marcos Sr. sa Hawaii at ayaw nilang pabalikin, galit na galit ako. Kaya nung bago yung kudita nung 1989, yun ang isa sa mga recruitment issue. Ay maraming
Yung batalyon namin, daming Ilocano doon, daming Marcos loyalist. Halos lahat gusto naming sumama. Wala nang maiwan sa area namin sa Agusan del Sur. Destination namin, Cebu. Ganon. So, salamat naman. Nung nanalo na si PRRD, pinalibing. Wow, ito na. Start of national. Yung mga tao noon na nagre-reklamo, sina Kiko Pangilinan, yan, yung mga kakampik, sila nagre-reklamo noon na, bakit nyo ilimin yan? Huhukayin namin yan. O, ano ngayon? Wala na. Unipink na. Sila na ang magkakampi. Nawalan na sila ng, I don't know, prinsipyo ba yun? Yung dati nilang isinusuka, ngayon kinain nila kahit nakikipag-alyansa na sila, nakikipagtulungan na sa mga Marcos. Ganyan talaga yung political, kung ano ang the best sa kanilang karir, doon sila. So, ganon talagang buhay. Pagdasal na lang natin ang ating Tatay Digong. Kaya sabi niya na tinanggap naman niya ang kanyang kapalaran. Nandun na siya. At there will always be a day of reckoning, sabi niya. Malapit na yan. Pinagdarasal ko palagi na makauwi ang ating Tatay Digong on or before yung 2028 nga pag-upo ni BP Sara sa Malacanang. Kasi sa ngayon, wala talagang makakatalo kay BP Sara sa 2028. Wala silang magawa. Impeachment man yan, ombudsman man yan, kaso man yan. Isa lang ang kalaban ni BP Sara, yung physical security niya. Kaya ako, araw-araw ko siyang pinagdarasal yung kanyang kaligtasan. Sabi ko, Panginoon, ito ang leader na kailangan ng aming bansa. Panalunin mo si BP Sara sa 2028. So that's my prayer. Mas silayan ni Tatay Digong makauwi siya sa Pilipinas bago uupong presidente ang kanyang anak, BP Inday Sara. So, salamat kay Manang Aimee nga hindi nakalimot sa utang na loob ng mga Marcos sa mga Duterte. But itong presidente ito, bahala na siya. Ipasakamay na lang natin sa Diyos ang kanyang pagkalimot sa tulong na naibigay ni Tatay Digong sa kanilang pamilya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang kulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man na. Ano isiyan dai? So human na gyud og ato si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong
Nagpasalamat na ako sa Ginoo kay ako sin nga giatop na ako ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So, pila na imong edad tay? ha? Hintay sa sinti. So, si tatay 67 na siya. Salamat ako kay nakatop na ko. Sige tay, salamat pod.